Ito po, pinangalanan na ni Secretary John Rimulya, Secretary Rimulya ng Department of Interior and Local Government. At under nito ang Philippine National Police na isa sa mga inatasan ng Sandigang Bayan matapos ilabas ang warrant of arrest na arestuhin ang lahat ng merong court order. Okay? At ito yung sinasabi ni Secretary na mga naaresto na at kung anong estado pati na rin sa mga ongoing operation. Yan o. Dali lang ha. Kailangan i-present tayong dapat kung sino-sino ang mga... We have Gerald A. Pakanan. Ayun. Ito na yun. Gerald Pakanan. Gerald Pakanan. Jean Ryan Altea E. Alorin. Ako binabasa yung mga ano. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Dominic Serrano. We have Felizardo Casuno. We have Juliet Calvo. These six were arrested by the members and operatives of the CIDG. The last person to be arrested was NBI Director Sineng na arrested din under Engineer Abagot. So, in your screens are the ones arrested so far. Next screen, please. Ayan o. So, ayan o. Wala talagang bakasyon. Ayan o. Mga... These are the people, persons at large. Ayan, ang adlas pa rin si Zaldico. Zaldico. We do not know his exact whereabouts. Number 2, Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Okay. Sa abroad yung mga tao, mga ibang suspect. To be in New York. Ayan o. Number 4. Pati yung pinapaliwanag kung saan ang mga posible. Montexis Tamayo. Actually, napanood na yan hong ang lumabas ho dito ho sa record kasi yung whole of government approach ay tuloy-tuloy. Yung coordination ng lahat ng kinuukol ng pamahalaan dahil yan ang utos ng Pangulo. Kaya yung Immigration, Department of Justice, yun po yung nagre-record kung sino yung umaalis. Kaya lang wala silang karapatan pa na pigilan itong mga ito nung umalis dahil wala pang warrant of arrest. Pero ngayon, lahat ng may warrant of arrest hindi na pwedeng lumabas. Pero yung pong may mga under investigation na ngayon may warrant of arrest ay nakalabas na yung iba. Hahabulin lahat yan nasa Europe, nasa Middle East, nasa Amerika at yung iba nandiyan sa mga bansang kapitbahay natin, Singapore, Japan at kung ano-ano. So, walang talagang sasayanging oras ang ating PNP at NBI, DOJ at Department of Justice sa paghahanap, pagpapasurrender, paghuli sa mga may warrant of arrest. Kasi nga po, court order yan. Pag mayroong court order, walang magagawa ang kahit sino kung hindi sumunod sa court order, warrant of arrest. Para sa litisin, papanagutin, at ibigay na rin yung pagkakataon nilang ipagtanggol ang kailang sarili. Hindi naman, ewan ko sa inyo, ba't ayaw nyo sumuko or, alam nyo pag sumuko kayo, on record, makakarating sa Sandigang Bayan, sumukot kayo, voluntary. Ibig sabihin niya, nire-respeto mo yung proseso, nire-respeto mo yung court order. So, magiging maganda ang tingin sa'yo ng korte. Kung may mga motion ka, kung alam gustong hinihiling mo, baka pagbigyan ka. Pero pagka kayo nagtago, kawalan ng respeto sa otoridad, sa korte at sa mga pulis at NBI, delikado kayo. Ito, sample lang, pero posible, akin lang pong opinion ito. Natandaan nyo yung kaso ni Kibuloy, na ayaw niya sumurrender, ang dami niya sinabit, ang dami nangyari doon sa Davao, 2 linggong mahigit na hirapan ng pulis. Ay ako, from day one, sinabi ko, sumuko, harapin ang kaso, harapin ang batas para gumaan. Ay hindi niya ginawa. Kung ano pa mga pagbabanta at lahat, pinahirapan ng pulis. So, anong nangyari ngayon? Nung makulong,
Lahat na lang ng petisyon, hospital arrest, house arrest, hindi pinayagan ng korte. Maging aral po ito. Paano ka bibigyan ng house arrest at hospital arrest ng korte? Pinahirapan nyo yung mga otoridad sa pagpapatupad ng court order. Parang, paano ka bibigyan ng consideration nung malaya ka pa, lahat ng pagsuway, lahat ng iyong kawalan ng respeto sa korte, ginawa mo. Tapos ngayon nakakulong ka na, gusto mo irespeto kita? Yan siguro ang prinsipyo at tanong ng korte. Kaya 10 lang yon. Hindi ko sinabing yun ang dahilan kung bakit lahat ng petisyon for house arrest and hospital arrest hindi pinagbigyan. Sa pantaha ko lang yun, opinion ko lang yun dahil alam nyo, sa pagdinig po sa mga trial sa korte, pag nag-a-attend kayo, marami kayong matutunan doon. Alam mo yung judge or justice, taon din yun eh. Pagka pinakasamahan mo yan sa tamang proseso, sumusunod ka, maluwag din ang pagtingin sa'yo. Pagka may mga petition at motion, pwede kang pagbigyan. Pero pag ang tingin o identity ng isang akusado, ang tingin at pananaw ng hukom, ikaw ay antipatiko, ikaw ay lahat na lang nasa iyo. Nakala mo kung sino ka, yari ka talaga. Lahat ng motion nyo pag kayo nandyan, motion for house arrest, for check-up, for kung ano mang consider, hindi ibibigay yan. Kasi tao lang din sila. May karapatan ng hukom na bigyan ka kung kaya mong i-justify yung kahilingan mo. Pero kung meron kang record na sinuway mo, kawalan ng respeto sa kanila, nanlabang ka pa, o kung nang insulto ka pa, ayari ka. Kaya ang advice ko dun po sa lahat, kasi itong mga senador, congressman, lalabas din ang inyong mga warrant of arrest. Kung ano man ang inyong ginawang pang-insulto sa mga nag-iimbestiga at sa korte, pagsisisihan nyo yan pagka kayo ay under control na nila. Lahat naman babagsak sa kamay ng batas. So kahit sino pa kayo, politiko, kontraktor, o engineer, o kung sino man, o kahit na walang kaugnayan sa flood control scam, basta kayo po ay kinasuhan, sumunod kayo sa court order. Kasi pag hindi nyo sinunod yan, pagsisisihan nyo, dahil babagsak at babagsak din pa rin kayo sa korte. Pag nililitis kayo, baka magulat kayo, lahat na lang yung request o petition o motion nire-reject. Yun ang isa sa dahilan kung bakit kayo pinahirapan ng korte, dahil nawala ang inyong paggalang before nung kayo o bago kayo bumagsak sa kamay ng batas nung kayo nakakalaya pa. Kaya nga laging advice ng Pangulong Marcos at ng mga otoridad, sumuko na lang, maganda ang record. Pagka nagpahirap, pag pinahirapan yung mga otoridad, pahihirapan din kayo pag nakulong na kayo. Paano ka bibigyan ng pansin? Paano ikukonsidera ang iyong katwiran sa korte na wala kang kinalaman? Kung from day one, sa umpisa pa lang, kayo po ay sumuway na. Umpisa pa lang, hindi nyo sinusunod ang korte, hindi nyo sinusunod ang batas. Paano kapag bibigyan? Pagka nandudong ka na, ganong kasimple, pero matindi. At least may tip ako sa inyo. Kasi itong aking mga topic sa aking mga channel, gusto ko yung makakatulong ako ng impormasyon. Very educational ang dating. So, kung hindi ina-advise ito sa inyo ng mga abogado, yung advice ng abogado, magtago ka. Advice ng abogado, huwag ka mo nang lumabas. Ay, pera-pera lang yan. Baka nagpapataas ng rate yung mga abogado nyo. Ingat kayo, delikado yan. Ganun pa man, yung ina-advise ko, irespeto ang court order, irespeto ang mga otoridad, panalo kayo dyan, maniwala kayo. Bibigyan kayo ng mataas na consideration, magiging mabait sa inyong korte, irerespeto rin kayo, at malamang, sa bandang huli, magkaroon kayo ng magandang balita. Pero kung from day one, ulitin ko, pasaway kayo, bandang huli, pagsisisihan mo yan.